Marami sa atin ay halos pare-pareho ang pinagbabasihan ng desisyon. Kadalasan namimili tayo sa pagitan ng dalawang bagay, yung subok na at yung gustong subukan. Mula sa mga simpleng bagay kagaya ng pagkain, minsan gusto mo yung familiar na lasa na hindi ka bibiguin kapag muling natikman. Minsan naman gusto mo ding sumubok ng mga pagkain na maaaring maging option o kaya baka maging bagong paborito pa. Sa panahon ngayon, kapag nanood ka ng mga food vlogs, para bang lahat ng ihain napakasarap at napakasagana ng serving. Nakakaengganyo kahit na ang madalas na description ng lasa saktong-sakto. Kanino kayang panlasa sumakto, ano? At wala ka halos mawari dun sa description na yon kasi alam naman natin na yung sakto sa iba, kulang o sobra naman sa iba. Safe na description siguro yon para makapromote at hindi makasira sa mga kinainang pinopromote nila. Ikaw ba? Pag nagde-decide ka, doon ka ba sa subok na o mahilig ka rin doon sa susubukan pa lang? May hatak din naman kasi yung susubukan pa lang dahil baka makahanap ng mas mainam sa kinasanayan. Siguro kung wala namang malaking mawawala, pwede pa tayong sumubok. Pero pagdating sa pananampalataya, hindi pwede yung baka sakali. Pag pananampalataya ang pinag-uusapan, dapat maingat dahil talagang laging nasa huli ang pagsisisi. Kailangan doon tayo sa Diyos na subok na ang pagmamahal sa atin at hindi yung susubukan pa lang. Tingnan mo sabi sa Romans chapter 8 verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay niya para sa atin. Tiyak na ibibigay niya rin sa atin ang lahat ng bagay. Dito ay sinasabing ang paanyayang magtiwala sa Diyos ay base sa pag-ibig na naipakita na. Isang pag-ibig na subok na at alam na natin kung gaano kalawak. Bakit nga ba tataya sa hindi tiyak, samantalang pwede namang sumampalataya sa Diyos na tiyak ang pagmamahal sa atin? Ipinakita ito sa noong ipadala si Jesus upang isilang at mamatay para sa ating mga kasalanan. Kung nais mong manampalataya sa Diyos na tiyak ang pagmamahal sa iyo, ay maaari mong ipahayag ang pananampalataya na ito sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Kinikilala ko po na ako ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal na ito. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at kinikilala kita bilang aking Panginoon. Pagharian niyo po ang aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi kailangang tumaya sa hindi pa subok, samantalang ang alok ng Diyos ay pag-ibig na subok. Kay Jesus ka manampalataya at hindi ka mabibigo sa kanyang pangako. Asa ka pa ha? Kung kayo po ay sumabay sa panalangin, mag-iwan lamang po ng comment o magpadala ng private message at meron pong makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.